Isang gabi ay nagpunta si Sam sa party ng kanyang dating girlfriend sa Paris, at nagpunta siya dahil gusto lang niya kuhanin ang kanyang mga cassette tape. Sinabi ng kanyang girlfriend na sandali lang dahil busy pa ito, at nang mainip na sa kahihintay ay sinabi niya sa kanyang ex kung nasaan ang kanyang mga tape at siya na lang ang kukuha ng mga ito, kaya't sinamahan na siya nito sa office. At pagkapasok niya sa office ay inilak niya ang pinto at naghanap siya sa loob, at nang makita na niya ang kanyang mga tape ay biglang dumugo ang kanyang ilong, kaya't kumuha siya ng tissue at umupo upang makapagpahinga muna at pagkatapos ay nakatulog siya, at dahil nakatulog ay hindi niya naririnig ang mga nagsisigawan at nagkakagulo sa labas. Kinabukasan pagkagising niya ay kinuha na niya ang lahat ng kanyang mga gamit at umalis, at laking gulat niya nang buksan niya ang pinto dahil nakita niya na napakakalat at puro bahid ng dugo ang buong lugar. Pagkakuha ng kahit anong bagay na pwede niyang ipanglaban ay tumingin siya sa labas, kung saan ay nakita niya ang lahat ng mga bisitang nakipag-party kagabi pati na ang kanyang ex ay naging mga zombie na, at nang aatakihin siya ng mga ito ay dagli niyang isinarado ang pinto. Pagkatapos ay tumingin ulit siya sa bintana at nakita niya na naging zombie na ang lahat ng mga tao matapos itong habulin at patayin ng mga infected, at napakagulo na ng buong lungsod ng Paris. Nakita din niya na dahil sa lakas ng busina ng isang kotse ay inatake ng mga zombie ang isang pamilya na tumatakas, at pagkatapos ay tiningnan na ni Sam ang mga naiwang gamit ng mga bisita kagabi, at nakita niya ang mga cellphone ng mga ito kung saan ay nalaman niya ang mga tawag ng paghingi ng mga tulong. Nakita din niya ang huling text ng mga ito na isinend sa kanilang mga pamilya, at nang wala na siyang marinig na mga ingay sa labas ay pumanik na siya sa rooftop, ngunit wala naman siyang makitang kahit sinong buhay at kahit anong tulong na dumadating, kaya't nagpasya na lang siya na gawin ang kahit anumang pwedeng gawin upang makaligtas at mabuhay, at pagkatapos ay nagsimula na siyang maglinis ng mga kwarto upang matanggal niya ang mga impektadong mga dugo na nagkalat, ngunit bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay sa ibaba at bigla ding nabutas ang sahig dahil sa pagputok ng isang baril. At nalaman niya na nagpakamatay pala ang kanyang kapitbahay sa ibaba dahil sumabog ang ulo nito, at nang dahil sa pag-uusisa ay binutas niya nang nakuha niyang bakal ang sahig upang makalusot siya dito. Matapos niyang balutan ng kumot ang nagpakamatay na matanda ay tiningnan din niya ang ibang mga bangkay, at nalaman niya na ang unang ingay na narinig niya kanina ay binaril pala ng matanda ang sarili nitong asawa dahil naging isang zombie na ito. Pagkatapos ay nagpunta na si Sam sa kusina upang tumingin ng mga pagkain, kinuha din niya ang baril ng matanda at mga bala nito. Nang makitang walang mga zombie ay lumabas na siya at bumaba at isinarado na niya ang lahat ng mga pinto, at nang makarating na siya sa main door ay nakita niya ang mga zombie sa labas, kaya't nagmadali siya na isara kaagad ang pinto bago pa man siya makita ng mga ito. Dahil safe na ang buong apartment ay nagpunta na siya sa kwarto ng caretaker, at kinuha niya ang lahat ng mga susi sa lahat ng mga pinto. Nakakita din siya ng isang lata ng tuna at agad niyang kinain ito. Kinuha din niya ang lahat ng mga pagkain at mga bagay na pwede niyang gamitin. At pagpasok niya sa kabilang kwarto ay inatake siya ng isang pamilyang naging zombie, kaya't dagli siyang nagtatakbo palabas at isinarado ang pinto, at pagbukas niya ng elevator ay nakita niya ang isang matandang lalaking zombie. Hindi niya pinatay ito dahil hindi naman ito nangangagat, at sa halip ay tinalian niya ng sinturon ang pintuang bakal upang hindi ito makawala. Kinabukasan ay tiningnan niya ang mga zombie sa labas bago ayusin ang mga nakuha niyang mga pagkain, at nang makakita siya ng mga drum ay pinatugtog niya ito kaya't nagsuguran ang mga zombie sa labas, at pagkatapos ay naglaro siya ng game shooting para sa mga zombie, at isang araw ay nakaamoy siya ng isang napakabaho sa ibaba ng apartment, at nakita niya na nabubulok na pala ang mga bangkay doon, kaya't kinuha niya ang mga ito at dinala sa balcony, at pagkatapos ay nilagyan niya ng mga tape ang pinto upang hindi lumabas ang mabahong amoy ng mga bangkay. Kinagabihan sa kama ay bigla siyang inatake ng mga zombie upang kainin, kaya't nagsisigaw siya sa sakit, at nang magising ay nalaman niyang isang panaginip lang pala ito. Kinabukasan pagkatapos mag-exercise at magtatakbo ay kinamayan niya ang lalaking zombie at pinangalanan niya itong Alfred, at nang umulan ay nagsahod siya ng mga lalagyan upang makaipon siya ng tubig na pampaligo. Pagkaligo ay umupo siya at nagsigarilyo at kinausap niya si Alfred. Sinabi niya dito na ang pinakamahirap ay yung hindi niya alam kung ano na ang nangyari sa kanyang pamilya, at nang makakita siya ng pusa sa labas ay binigyan niya ng pagkain ito, ngunit natakot naman ang pusa nang makarinig ito ng malakas na ingay. Hinanap niya ang pusa at nang makita siya ng zombie ay inatake siya nito kaya't pumasok siya sa isang kotse at sinipa niya ito, at nakita niya na may dumating na namang isang zombie sa harapan, kaya't dagli siyang tumakas sa kabilang pinto ng kotse at pagkapasok sa apartment agad niyang isinara ang pinto nito, at nang makita niya na may dugo ang kamay ay nasugatan pala ng zombie ang kanyang hita sa kotse kanina. Pagkatapos niyang linisin ang sugat ay umupo siya sa harapan ng isang salamin habang hawak ang isang baril, ngunit wala naman siyang nararamdamang kahit anong sintomas,
at hindi siya sigurado na hindi nga siya nahawahan, kaya't itinutok niya ang baril sa kanyang leeg upang magpakamatay kung magiging isang zombie na siya. Umupo siya ng ilang sandali at pagkatapos ay nakatulog, kaya't nakalabit niya ang baril dahil dumulas ito, at salamat na lang dahil hindi ito tumama sa kanya, at natuwa siya dahil nalaman niya na hindi siya naging isang zombie. Pagkatapos ay nakarinig siya na parang may nagsasalita at humihiyaw kaya't tumingin siya sa bintana, nakakita siya ng isang tao sa kabilang building ngunit hindi niya alam kung zombie nga ba ito, at dahil desperado na kaya't nagpatugtog siya ng mga drum, kaya't nagsuguran ang mga zombie nang dahil sa kanyang ginawang ingay, at nag-ipon-ipon ito sa labas upang atakihin siya. Kinagabihan ay nagising siya sa isang ingay kaya't agad niyang binaril ang pinto, ngunit nang tingnan niya ang butas ng pinto ay laking gulat niya dahil nabaril pala niya ang isang babaeng hindi infected, kaya't binuhat niya ito at inihiga sa kama, at agad niyang ginamot ang sugat nito at tinanggal ang bala. Nakikiusap siya na mabuhay ito para sa kanya. Pagkalabas ay nakita niya ang bag nito na mayroong mga lubid at kawit. Kinabukasan ay nakita niyang nakaligtas na ang babae kaya't binigyan niya ito ng pagkain. Siya ay si Sarah at nakakaligtas lang siya sa pamamagitan ng pagtalon sa mga building gamit ang kanyang mga lubid at kawit. Nakikita rin niya ang ilang mga nakaligtas na nagtatago sa mga apartment ngunit nababaliw ang karamihan sa mga ito. Kinabukasan ay natakot si Sarah nang makita niya si Alfred, ngunit sinabi sa kanya ni Sam na hindi naman nangangagat ito. Kinagabihan ay kinausap niya ulit si Alfred at iniisip niya kung makakaya pa ba niya dahil halos wala ng pagkain para sa kanila ni Sarah, kaya't kailangan ng gumawa ni Sam ng isang mapanganib na paraan. Pinuntahan niya ang isang kwarto at binutas niya ang pinto nito at pagkatapos ay binaril niya ang mga zombie sa loob. Nang makapasok ay kinuha niya ang lahat ng mga pagkain na kanyang nakita, pagkatapos ay bumalik na siya ulit sa kanyang apartment at napansin niya na wala na si Sarah. Hinanap niya si Sarah at nakita niya ito sa rooftop. Sinabi ni Sarah sa kanya na gusto niyang makapunta sa kabilang building, ngunit sinabi ni Sam na napakadelikado ng kanyang gagawin. Hindi sumang-ayon si Sarah sa kanya at sinabing kung mananatili sila sa building na iyon ay maaari silang mabaliw o magpakamatay, o kaya naman ay makapasok ang mga zombie at patayin sila. At pagkatapos ay galit na bumalik na si Sarah sa loob ng apartment, sinundan siya ni Sam at nang hindi na ito sumasagot ay napagtanto niya na baka kung ano na ang nangyari. Hindi na nagising si Sarah at inasikaso niya ang mga sugat nito, at isang guni-guni lang pala niya ang presensya ni Sarah, at pagpasok niya sa kwarto ay nakita niya ang bangkay ni Sarah sa kama at hinawakan ang kamay nito at umiyak, at pagkatapos ay tinakpan niya ito ng isang kumot at nilagyan ng kandila bilang kanyang pagpapaalam. Nakita niya ang mga pictures ni Sarah at ng pamilya nito sa digital camera. At pagkatapos ay nakita niya ang kanyang picture na nasa rooftop, patunay na nasa kabilang building talaga si Sarah, at tanggap niya sa sarili na tila nababaliw na siya, kaya't nagpasya na siya na panahon na upang umalis na sa apartment. Pagkatapos ay sinindihan na niya ang kanyang mga lumang tape, kinuha niya ang bag ni Sarah at nagpunta sa rooftop upang makatakas. Ngunit naalala niya si Alfred at nagpasya siya na pakawalan ito. Hindi siya inatake ni Alfred at sa halip ay sinundan siya nito. Tumunog ang fire alarm ng apartment dahil sa pagkakasunog niya ng mga tape, at nasira na ng mga zombie ang pinto sa harapan. Binaril ni Sam ang mga zombie at nang bumagsak siya ay sinipa niya ang mga ito, at pagkatapos ay pumasok siya sa elevator at agad na isinara ang gate. Sinubukan siyang abutin ng mga zombie kaya't pumanik siya sa itaas ng elevator, at pagkatapos ay nagtatakbo siya papunta sa isang apartment ngunit nasundan siya ng mga zombie doon, kaya't agad niyang sinukloban ng kortina ang isang zombie upang hindi siya makita nito, at pagkatapos ay dinaganan niya ng isang upuan ito at pumanik upang makabalik siya sa kanyang apartment na napuno na ng usok. At nang dahil sa usok ay nagawa niyang makalakad ng dahan-dahan nang hindi siya nakikita ng mga zombie, nagawa niyang makarating sa rooftop at pagkatapos ay ginamit niya ang kawit ni Sarah upang maihagis niya ang lubid sa kabilang building, at nang biglang may lumabas na isang zombie sa pinto ay agad siyang tumalon ng walang pag-aalanlangan, kaya't tumama ang kanyang katawan sa pader ng kabilang building, at ilang sandali ay nagising siya at nakahinga na ng maluwag dahil nagawa niyang makaligtas, at dahil may isang matandang babaeng zombie sa bintana kaya't pumanik na lang siya sa bubong, at pagkatapos ay tinanaw niya ang itaas ng buong lungsod, at bigla siyang nakarinig ng ilang mga ingay sa malayo at umaasa siya na sana ay ingay ito ng mga taong nakaligtas. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Huwag mo po lods kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panunood mo lods, God bless.